Alright, prepare lang mga bay. Tapos, straight to action na. Let's go! Magandang araw mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa dagat para ipagpatuloy ang ating paglaban ng patas sa hanap buhay. Solo dive pa rin ako mga bay. Kaya tara, samahan nyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Magandang araw mga bay. Nandito na naman tayo sa laot. Makipagsapalaran at magpapakasali na meron dyan mahuli at may uwi. Siyempre, para may lagay sa pagkainan. Dito lang sa malapit mga bay. Kahapon nagpalaot din ako pero isa lang yung huli. Dahil biglang lumakas kahapon. Malabo yung tubig. So, lugi tayo kahapon. Ngayon, dito na tayo sa malapit. At least, konti lang yung konsumo ng gasolina. Lalo pat paubos na yung stock ng gasolina dito sa amin. Alright, prepare lang mga bay. Tapos, straight to action na. Let's go! Let's go! Ayan. After makapag-prepare mga bay, lusong ka agad sa tubig. Medyo maganda yung visibility mga bay. Hindi malabo, hindi rin naman malinaw. Tama lang na makikita natin yung isda. Akala ko tuloy-tuloy na yung ganito. Pero nung bandang hapon medyo lumabo na yung bandang ilalim ng dagat. At nagsimula na naman na yung napakalamig na temperatura ng dagat. Gawa ng umihip ang amihan mga bay. Meron kagad unang isda. Hindi na kuna ng video dahil mabilis ang pangyayari. At syempre sa pangalawang pagkakataon mga bay, hindi ulit nakuna ng video yung ating pagpana sa yellow spotted rabbit fish na to dahil medyo mailap yung aking mga nadaan ng isda na ito. Ganun pa man goods na rin kasi nahuli pa rin natin mga bay. Nasa siwiran yung area na aking pinagdayban ngayon mga bay, kaya medyo mababaw. At napakabihira na lumiyo naman konti yung visibility ng tubig dito basta malapit sa siwiran. Kaya nagpapasalamat ako na naging maganda yung visibility at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-dive dito sa area na to. Ayan. Bali dalawang isda ng mga bay ang ating nailagay sa ating stringer. Pagkatapos ito move forward at nagsagawa ulit ng panibagong pag-dive nung makita ko ito ang isang uri ng coral trout o lapu-lapu. Drop shot lang aking gagawin mga bay dahil kalmadong kalmado yung isda. Medyo malayo na mga bay yung ating nalangoy bago tayo nakarating sa area na to at bago natin makita yung coral trout na to. At sa pagkakataong to, nagawa nga natin makalabitan at tinamaan naman mga bay. Spine shot yung tama. Kaya hindi na nakapalag yung isda. 99% mga bay na mahuhuli na natin to dahil wala nang tsansa na makasagawa niyang makalangoy dahil on the spot. Hindi na rin nahirapan yung isda dahil namatay kaagad ang ating kinalabitan. Alright. Pangatlong isda sa araw ito mga bay. Ilang minuto ulit na lang yung mga bay bago ako makarating sa area na to. Dito mag-aambushan ako. Pero nung pagsilip ko, merong nakatambay ng mga yellow spotted rabbit fish or kitong. Kaya ayun, balak ko sanang i-double kill mga bay dahil kalmado yung isda. Kaya lang biglang gumalaw ito ng medyo mabilis at parang paalis na, kaya tinira ko na tong isa. Maganda yung papakita niya sa atin ngayon mga bay. Nandito na tayo sa area ng siwiran kaya expected natin na Wala pang asa na ba? kadalasan sa maral yung ating makikita. Ayan. Okay na rin. Pagkakataon to mga bay nagsimula na namang umihip yung amihan. Yung dalo ng dagat mga bay panghabagat na dahil malaki na yung dagat sa umaga at sa hapon naman maliit.
pero yung hangin ay amihan pa rin. At ganun din ang temperature ng dagat, napakalamig pa rin mga bay. Sa dive na ito mga bay, meron na akong tina-target, isang grouper o kugtong. Kung hindi mo talaga mapapansin mga bay, talagang akalain mo lang na bato, dahil napakagaling mag-camouflage ng ganitong klaseng isda. Minsan nga kapag ka nagdadrop ako sa ilalim, hindi ko alam na meron na pala akong katabing grouper o kugtong, dahil hindi ko talaga napapansin kagad, lalo na kapag ka hindi gumagalaw. Pero ito, nataas pa lang ako, nakita ko na agad siya, kaya hindi na umubra sa akin yung kanyang pagko-camouflage. Retrieval mga bay ng ating napanang grouper. Nagawa niya isabit yung ating linya, pero hindi naman ganun kagrabe, kaya mabilis natin ito natanggal at nakuha kagad natin sa unang try ng retrieval. At medyo daplis pa ngayon tama mga bay. Mabuti na lang medyo makunat yung balat ng isdang to, kaya hindi tuluyang napunit at nakuha pa rin natin at ating mailalagay sa stringer. Move forward tayo mga bay matapos ko ma-secure ang isdan to. Dito ay itong lubog na bahura na madalas ko mapagpanaan ng giant trevally, dahil ang area to ay talagang daanan ng mga pelagic. Minsan nakakita ko dito ng Spanish mackerel, minsan naman kawayanin. Nung pababa ng mga bay, napansin ko na kagad ang mangrove snapper na relax ng kanyang paglangoy sa ilalim. Pero nung nakita niya ako mga bay, nagulat at kumaripas. Naiwan itong isa na medyo maliit. Dahil sa paghahangat ko nga mga bay na bumalik yung medyo malaki, hindi ko muna pinapansin itong maliit na talagang nagpapapansin sa atin. Sabi ko sa akin na kita kukunin kapag lumaki-laki ka na konti. Wala na ang pagkakataon mga bay, dahil paubos na ating hangin at wala nang sign na babalik yung malaking mangrove snapper, kaya nag-resurface na lang ako. Nagpahinga, nag-ipon ng maraming hangin at susubukan nating hanapin yung malaking mangrove snapper na ating nakita kanina. Umabante lang ako ng konti mga bay mula doon sa nakitaan ko yung ng mangrove snapper. Dito nga nakita ko kagad yung mangrove snapper mga bay, kaya lang nakita niya rin ako, kaya naghanap din siya ng paraan na makaiwas sa atin, habang ako naman naghahanap ng paraan na akin ito makalabitan. Pero sa pagkakataong ito talagang iniiwasan tayo ng mangrove snapper, kaya hindi ko na pinilit. At nagabang-abang na ako ng ilang sandali, baka sakaling may ibang isda na magpakita maliban doon sa batfish na umaaligid at nagpapapansin sa atin. Hindi siya kasama sa ating target list, kaya resurface ulit mga bay. Mag-iipon ulit ng hangin at magsasagawa ulit ang panibagong pag-dive. Dito mga bay, bumalik ako doon sa area kung saan ko nakita yung mangrove snapper kanina.
Dito ay nagbabaka sakali na lang tayo na kung ano man yung magpakita na goods na para kalabitan kukunin na natin. Dahan-dahan lang ang ating pagbaba mga bay para hindi tayo makaistorbo sa kung ano mang isda ang pwedeng magpakita or nakatambay sa ilalim. Meron na nga ilang Spanish flag snapper pero nakaagaw ng pansin ko yung giant trevally na paikot-ikot dun sa unahan. Medyo malayo sa ating range mga bay, kaya nag-fish call ako at nag-scratching sa bato para makuha ang ating kanilang atensyon at lumapit. Kaya lang medyo wary na rin masyado yung mga giant trevally na ito. Siguro may mga karanasan na ito sa mga mamamana. Kaya umangat ako ng konti at sisilipin ko sa kabilang side. Dahil pakiramdam ko nandun lang sila. At hindi nga tayo nagkamali mga bay. Nandun lang yung mga giant trevally. Good size na mga giant trevally na ito bay. Mga bay hindi na naman ganong kalakihan pero goods na para kunin. Marami pala sila. Ayan. Pumili lang tayo ng isa mga bay dahil medyo malikot at ayun. Muntik pa ma-double kill mga bay. Kaya lang hindi na inabot yung isa. Sayang. Anyways, goods na rin at nabawasan natin ng isa yung grupo ng mga giant trevally na yan. Sobrang thankful mga bay. Ito yung ating trophy fish of the day. Isang giant trevally. Thank you Lord. Sa bawat pagsisid may dalang pag-asa. Hindi lang huli kundi pangarap para sa bata. Inaalagaan ng bahura at bato para may bukas pa ang susunod na tao. Indak na sabay sa alon ng dagat. Hanap buhay na marangal ang sagot. Medyo malayo yung area na ito mga bay mula dun sa ating pinagpunduhan ng ating bangka. At laking pasasalamat ko dahil kabila ng napakalayo ng ating nilangoy may kapalit na blessing, isang giant trevally. Boundary yung ating gastos. At sa pagkakataon to mga bay nagsagawa ako ng panghuling pag-dive dito sa area. Baka sakali lang ako na baka nasa labas na ulit yung mangrove snapper gawa ng commotion na nagawa ng giant trevally ng ating mapana. Napaka curious kasi ng mga mangrove snapper lalo pa kapag nagkakaroon ng commotion sa ilalim talagang nakikiusyoso mga to. Dito nga mga bay palingon-lingon na ako kaliwat kanan hanggang sa nakita ko na ulit mga bay yung malaking mangrove snapper at sumugod sa atin mga bay. Kaya nga lang biglang lumiko, hindi ko pa nakuha yung tamang timing at ayun, nakalabitan ko mga bay. Ang problema hindi tinamaan. Umiyak kasi yung baby mga bay. Nagulat yung mangrove snapper kaya hindi tinamaan ang aking kalabitan. Bastos.
Pabalik na ako sa bangka mga bay. Nakapana ako on the way ng isang samaral at hindi ko pa natapos i-secure nakita kong padaan ulit yung isang grupo ng mga samaral. Kaya hindi ko na tinanggal sa ating shop yung ating huli. At susubukan nating kalabitan kung tatamaan ba yung ating target. Tinamaan nga mga bay at na double kill pa. Ayos. Tatlo na agad yung nakatuhog sa ating shop at ating ilalagay sa ating stringer. Ayos na ayos mga bay. Thank you, Lord. Napakaganda ng blessing. Nagbabantay nga tayo mga bay ng ating baby habang nag-i-edit tayo ng ating video. At siguro naiingayan sa akin yung aking anak kaya umiyak. Ayan mga bay. Napakagandang tingnan na tatlong isda yung nakatuhog sa ating shop. Napakaganda ng timing. Ayan. Umiyak na naman siya mga bay. Buti na lang napana na natin yung isda bago umiyak ulit si baby. Hindi nagulat yung mga samaral. Joke lang mga bay. Alright. Secured na ang ating tatlong isda mga bay. Another dive. Habang pabalik tayo ng bangka. Isa na namang grupo ng mga yellow spotted rabbit fish yung ating namataan. Habang lumalangoy tayo kaya nagsagawa ako ng pag-dive mga bay at tinatawag ko ang atensyon ng mga samaral. Kaya nga lang medyo mailap yung grupo. Buti na lang merong isang ang ibabaw ang kanyang curiosity at lumapit sa atin mga bay. Medyo nag-alangan pa siya mga bay kaya lang target lock na at huli na ang lahat para makalayo sa atin. At maisasama na natin siya sa ating mga huli sa araw na ito. Thank you, Lord. Sa bawat pagsisid, may ng pag-asa. Hindi lang huli kundi pangarap para sa bata. Inaalagaan ng bahura at bato para may bukas pa ang susunod. Last dive of the day mga bay. Ang part na to tambayan ng mga GT. Madalas ko ito mahulihan ng giant trevally.
Ito ay cleaning station at resting station ng mga giant trevally. Dahan-dahan lang mga bay. Pero sa pagkakataong ito ay mga batfish yung mga nandun sa ilalim na nakatambay. Walang giant trevally. Maamo yung mga batfish na ito mga bay at halos humalik na sa atin sa sobrang lapit. Kaya nga lang hindi ito kasama sa ating target list, kaya pass lang muna tayo sa kanila. Ilang segundo nakalipas mga bay, umahon na ako at tuluyan na akong dumiretso sa bangka. Sa bawat pagsisid may dalang pag-asa, hindi lang huli kundi pangarap para sa bata. Inaalagaan ng bahura at bato para may bukas pa ang susunod na tao. Indak na sabay sa alon ng dagat, hanap buhay na marangal ang sagot. No to illegal fishing, sama-sama ang tindig para sa pamilya at mundong malinis. Mano, mano, patas ang lahat. Moral Bairayan is para utso. sa kinabukasan. Alright.